Chapter 3, Ang Pag-amin. Hindi na ako mapalagay mula nung gabing iyon. Ang mga salitang binitiwan ni Ninong Adrian ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Mahal ko, ang maling bagay. Ako ba ang maling bagay? Sinubukan kong itaboy ang tanong. Sinubukan kong maging normal. Pero paano ka magiging normal kapag bawat kilos ng isang tao ay parang may tinatagong kasalanan? Madalas na siyang wala sa bahay. Kapag nariyan, mabilis siyang umalis. Parang takot na takot siyang magtagal sa isang espasyo kasama ako. At sa bawat pag-iwas niya, mas lalo akong nasasaktan, hindi ko alam kung bakit, pero masakit. Isang hapon, nadatnan ko si Mama sa kusina, tahimik na naghuhugas ng pinggan. May nakong tanong, bakit parang iiwas si Ninong sa akin? Huminto siya. Hindi siya tumingin sa akin agad. May mga bagay, sabi niya sa wakas, na mas mabuting hindi na lang itanong. Pero ako ang tipo ng taong hindi mapalagay kapag walang sagot. Kinagabihan, nagpa siya akong kausapin siya. Nakita ko siya sa garahe, nag-i-impake ng ilang gamit sa trunk ng sasakyan. Alis ka? Tanong ko. Napatingin siya sa akin at doon ko nakita ang desisyong matagal na niyang iniiwasan. Sandali lang, sagot niya. Kailangan ko lang lumayo. Bakit? Halos pabulong kong tanong. May nagawa ba akong mali? Parang tinamaan siya sa dibdib. Mabilis siyang lumapit sa akin, pero agad ding huminto, parang may pader sa pagitan namin. Ikaw ang wala ni katiting na kasalanan, mariin niyang sabi. Ako. Huminga siya ng malalim, parang naghahanda sa isang hatol. Idlia, sabi niya, nanginginig ang boses. Pinilit kong pigilan. Pinilit kong maging tama. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, mas lalo akong nahuhulog. Nanlaki ang mga mata ko. Gusto kong umatras, pero hindi gumalaw ang mga paa ko. Mahal kita, direkta niyang sinabi. Hindi bilang ninong, hindi bilang kaibigan ng ama mo, kundi bilang isang lalaking matagal nang natalo ng sarili niyang damdamin. Parang may sumabog sa dibdib ko. Halo-halong emosyon ng dumaloy, takot, gulat, hiya, at isang damdaming ayaw kong pangalanan. Hindi dapat, mahina kong sabi. Alam ko, mabilis niyang sagot. At yun ang dahilan kung bakit aalis ako. Tumalikod siya, pero bago siya tuluyang makalayo, nagsalita ako. Kung aalis ka, sabi ko, umiiyak na, paano ako? Huminto siya. Hindi siya lumingon. Mas pipiliin kong masaktan, sagot niya, kaysa ikaw ang madungisan ng kasalanan ko. At sa sandaling iyon, naunawaan ko may mga pag-ibig na hindi ipinaglalaban, hindi dahil mahina, kundi dahil masyadong malakas.